Mga kaboss, mga kababayan, isang grupo po ngayon ng mga retiradong opisyal ng PNP at AFP. Mga kaboss, mga kababayan, ang naglabas ngayon ng kanila pong sentimiento, mga kaboses, kasama ho ang ilang miyembro ng UP Vanguard at nag-aalalang mamamayan po, mga kaboss, mga kababayan, ang nananawagan po ngayon ng agarang pagbibitiw ni House Speaker Martin Romualdez, mga kabos, mga babayan. Lumabas po ito sa isang open letter na in-upload mismo sa Facebook post, mga kaboses, no, ni Senator Ronald Bato de la Rosa doon po sa kanyang Facebook page. Ano po, mga kabos, mga babayan. So, narito po ang screenshot natin, mga kaboses, sa pinost po ni Senator Ronald Bato de la Rosa. No? Ayon po dito, mga kaboses, mga kababayan, isang open letter ang ipinaabot para kay House of Representative Congressman Martin Romualdez. Open letter po ito para kay Martin Romualdez. Basahin po natin, mga kaboses, mga kababayan. The undersigned AFP and AFP retired officers, UP Vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign as Congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives because of the following reasons. Basahin po natin itong pagkarami-rami po, mga kaboses, mga kababayan, na mga rason. I think nasa 4 siguro ito, pero ang lalakay po ng issue na ito, mga kaboses, no, ng posibleng rason bakit pinapababa na sa pwesto itong si House Speaker Martin Romualdez. Unang-una po, sinabi po dito, with the 15.589 trillion national government debt as of August 2024, you do not care at all if the Philippine government would become bankrupt sooner or later, because you have recommended a 6.352 trillion pesos budget for 2025 against a 2025 projected supportable national revenue of 4.64 trillion pesos according to Finance Secretary Rafael Recto, or a deficit of 1.712 trillion pesos. Grabe, no? Garapal, mga kaboses, mga kababayan. Nakakabingi raw po ito. Ang isyong ito, mga kaboses, na habang lumulubog ang ating bansa sa utang, para bagang walang pakialam si House Speaker Martin Romualdez. Imagine this, mga kaboses. Nag-recommend pa siya ng 6.352 trillion pesos, no, yung budget po ng ating 2025, against po sa 2025 projected supportable national revenue of 4.64 trillion pesos, mga kaboses, mga kababayan. O meron pong deficit na 1.712 trillion pesos. Grabe kasi talaga ang garapal na nangyayari, at alam naman po natin, mga kaboses, mga kababayan, no, na walang napupuntahan yung pera po natin, kasi unang-una napupunta po siya sa mga ghost project. Ano po? Napupunta po siya sa mga substandard project, at ngayon parang lumalabas na po ngayon lahat, mga kaboses, mga kababayan, ang kanila pong baho. Ang problema nga lang ho, mga kabos, ay ang kapal-kapal po ng mukha ng mga leaders sa atin, mga kabos, mga babayan. Ewan ko lang din dito kay House Speaker Martin Romualdez, no? Mga kabos, mga babayan, para bagang nagmamalinis pa siya, mga kaboses, despite na minention siya ng mga diskaya, mga kabos, mga babayan. Minention po siya na ikaw, Romualdez at si Saldico, ang naririnig nilang pangalan habang may humihingi sa kanila ng mga komisyon, mga kaboses. Di ba't kung meron kang ganyan, no, nadawit ka sa isang kontrobersya, isa na nag-volunteer na siya na mag-step down, kasi nakakahiya po yan, mga kabos, mga babayan. Isa pong napakalaking iskandalo ang kinadadawit po ng kanyang pangalan, ano po, mga kabos, mga babayan. At alam naman po natin na meron talagang bias itong House of Representative, no? Meron po silang mga ginawa po na investigasyon, pero pabor naman po sa kanila, mga kabos, mga babayan. Ayaw nga nilang maimbestigahan si Representative Saldico, mga kaboses, ano po. So, malamang, no, kakalampagin ito ng mamamayan, lalo na nito mga retiradong general, mga kabos, mga babayan, kasi nga mabigat po ang rason.
hinahayaan po tayo malulubog sa utang. Wala pong pakialam mga kaboses kung malulubog tayo, magkakabankrupt ang ating bansa. Basta sila, mapapakasasa lamang po sa mga pagkalakiling budget na wala pong ibang mapupuntahan kundi sa kanila lamang pong bulusa, mga kaboses, mga kababayan. At alam po natin yan kasi lumalabas na po yan ngayon. Lumalabas na po yan na issue ngayon. Pangalawa, mga kaboses, you squandered 26.7 billion pesos from the AKAP of DSWD on a fake people's initiative to unnecessarily change the Philippine Constitution. Grabe. Grabe mga kaboses. Ano po? Binanggit dito na 26.7 billion pesos pondo mula sa DSWD AKAP ang nilustay para punduhan lamang po mga kaboses, mga babayan, ang sinasabi pong People's Initiative para po sa charter change. For what reason? Hindi po ito na-push mga kaboses dahil si Senator Amy Marcos po ay kinalampag po ito at talaga pong napahinto ang ginagawa nilang pambabalahura mga kaboses, mga babayan, at pilit po na pagbabago sana sa ating Philippine Constitution. Hindi po natin alam kung anong gusto niya. Baka i-change nila na gawing prime minister itong tao na ito, i-change ang form ng government, i-change ang constitution. Aba, hindi po yan pwede. Ano po? So, in order po na ma-push siya, pinilit po sa pamamagitan po ng pirma, kapalit po ng ayuda, mga kaboses, mga kababayan, para po sabihin na ito ay People's Initiative, no? Na baga nakita yung campaign na signature mga kabos, mga babae, na maraming papabor. Well, in fact, wala naman talaga siya ng papabor mga kabos, pero sa pamamagitan po ng pera, itong ating mga mamamayan na talagang kinakailangan itong pera, ay mapipilitan na pumirma mga kabos, mga babae, sa People's Initiative na sinasabi. So, ayan, isa daw po yan sa lapses, ano po, mga kabos, mga babayan. Pangatlo, you failed to safeguard our taxes against corruption. That it's about 20% of our annual budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than the 2024 national budget if there were no corruption in the government. Furthermore, there is no attempt on your part to remove the label of Congress as the Philippines' biggest criminal syndicate according to BizNews Asia. Nakakahiya po yan. Ano po? Mga kaboses, mga kababayan, BizNews Asia, ang sinabi po sa atin, tayo raw po pinakamalaking sindikato po ng bansang Pilipinas, ito pong Kongreso, mga kaboses. Ang Kongreso po ang may pinakamalaking sindikato sa Pilipinas, naka-headline po iyan. Nakakahiya po yan, mga kaboses. And despite of this accusation, despite mga kaboses, mga kababayan, sa sinasabing ito ng iba po nating mga kapatid, no, lalo na po sa international media, mga kaboses, mga babayan, hindi po pa rin nahiya si Martin Romualdez, mga kaboses, mga kababayan. Na-mention po, nakakahiya po mga kaboses, at ngayon nga ang ating mga world leaders, mga kaboses, lalo na po ang South Korea, ay nandidiri na po sa bansang Pilipinas. Ayaw na po nila magpautang. Binawi po nila yung kanila po sanang loan. Granted na po sana iyon, mga kabos, mga babayan, pero dahil nga sa talamak na korupsyon, syempre po protektahan po nila ang kanila pong taxpayers money, mga kabos, mga babayan. So, ang nangyari, binawi ng South Korea. Kasi, alangan naman na pabayaan nila yung kanilang pera na lustayin lamang ng Philippine government at walang mapupuntahan. Baka ilan na makinabang at hindi naman mapupunta sa mga taxpayer, mga kabos, mga babayan ng Pilipinas, na supposedly yan po yung nagbabayad ng inutang ng natin sa ating mga leaders, no, from different countries. Ano po, mga kabos, mga babayan. So, ang corruption raw po, bigo raw po itong si Romualdez sa sumpuin ang malawakang korupsyon na kumakain ng halos 20% ng national budget taon-taon, mga kaboses, mga kababayan. At ito pa, mga kaboses, aside from a report of your multi-million-dollar donation to Harvard University, wow, these are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI costing 1.25 billion pesos. Ayan, mga kabos, mga babayan.
binusisi ang mga ulat tungkol sa multi-million donation niya sa Harvard University. Pagbili po ng mga ari-arian at umano'y 20% stake sa EEI na nagkakahalaga pa 1.25 billion. Grabe mga kaboses, mga kababayan. So, ayon po dito sa isang open letter, under your leadership in the House of Representatives, you have been spending the taxpayers' money paid by our blood, sweat, and tears as if you own the Philippine government. Ang kapal talaga ng muka, mga kaboses, mga kababayan. Pera po namin yan, ha? Pera po natin yan, mga kaboses. Kailangan po nating sumigaw at ako'y agree po dito sa open letter na inilabas na ito at pinost ni Ronald Bato de la Rosa, ni Senator Bato de la Rosa, mga kaboses, mga kababayan. At gusto lamang po nating ipaabot, lalo na po sa ating mga retiradong general, no? At iba pa po mga grupo na kaisa niyo po kami sa laban ninyo. Ano po, at kami po dito as vlogger, mga kaboses, mga kababayan, nagbibigay ng mga analysis, no? Sa ating mga nangyayari po sa ating bayan, suportado po namin ang inyong mga hakbang, no, papunta po sa ikabubuti at ikauna ng ating bayan, mga kabos, mga babayan. So ayon po dito, based on the foregoing observations, we want you out of the representatives of the House of Representatives now. So please kindly share and pass on para malaman ng lahat ng taong bayan at ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi na po natin sana hintayin na maging para tayong Nepal, Bangladesh at Indonesia, mga kabos, mga babayan, ang sitwasyon natin. Huwag na po natin pakapalin ang mukha ninyo dyan sa Kongreso. Martin Romualdez, Sallico at marami pang iba. Isauli ang pera ng taong bayan at panagutin ang pagkamkam ninyo at pagkamal ninyo ng pera ng ating bayan. So humanda kayo. Kasi meron po mga malawakang rally na ilulusan ngayong September 21. I think that's nationwide rally, mga kabos, sa iba't ibang grupo. So, maraming salamat mga kabos, mga babayan. Kayo, react kayo, komento, reaction, opinion, suggestion regarding po sa issue na pag-usapan natin ngayong araw, mga kabos, dito po sa Standpoint. Ako po yung nakasama, ito po si Kaboses Wins, mga kabos, mga babayan. Please subscribe, hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga upload. God bless po sa inyong lahat. At ito po ang Standpoint.